Kamusta kaibigan? Halina at tayo ay maglakbay na puno ng kaalaman at aral. Mula sa mundo ng siyensya, hanggang sa kasaysayan, ating tatalakayin ang iba't ibang paksa na magpapalawak ng ating kaalaman, at magpapaningas ng ating kuryosidad. Kaya kung handa na kayong matuto, mag-relax at mag-enjoy lamang tayo. Tara, at atin ang simulan. Sama-sama tayong mag-explore, at matuto sa ating bagong talakayan. Kolonyalismo at imperyalismong kanluranin, sa pangkapuluang Timog Silangang Asya. Ang Timog Silangang Asya, isang rehiyon na mayaman sa kultura, likas na yaman, at kasaysayan, ay naging sentro ng kolonyalismo at imperyalismo kanluranin, sa loob ng maraming siglo. Ang mga pangyayaring ito, ay nag-iwan ng malalim na marka sa politika, ekonomiya, at lipunan ng rehiyon. Samahan ninyo ako sa paglalakbay na ito, upang mas maunawaan ang isa sa mga pinakamahalagang kabanata, sa kasaysayan ng Timog Silangang Asya. Kolonyalismo at imperyalismo. Bakit mahalaga ang Timog Silangang Asya, sa mga kanluranin? Ang kolonyalismo at imperyalismo, ay dalawang konsepto na madalas nating naririnig sa mga talakayan, tungkol sa kasaysayan ng mundo. Ngunit ano nga ba ang tunay na kahulugan ng mga ito? Kolonyalismo. Ito ay ang tuwirang pananakop ng isang bansa, upang mapagsamantalahan ang likas na yaman nito, at magamit bilang pamilihan ng mga produkto. Imperyalismo. Ito ay ang mas malawak na konsepto ng pagpapalawak ng kapangyarihan, at impluwensya ng isang bansa sa iba't ibang paraan, kabilang ang pananakop, kontrol sa ekonomiya, at pagpapalaganap ng kultura. Bakit naging mahalaga ang Timog Silangang Asya, sa mga kanluranin? Noong ika-15 hanggang ika-20 siglo, ang Timog Silangang Asya, ay naging sentro ng interes ng mga kanluraning bansa. Bakit kaya? Kalakalan. Ang Timog Silangang Asya, ay mayaman sa mga produktong kinakailangan ng mga kanluranin, tulad ng mga pampalasa, seda, at iba pang likas na yaman. Ang mga daungan sa rehiyon, ay nagsilbing mahalagang sentro ng kalakalan, sa pagitan ng silangan at kanluran. Yaman. Bukod sa mga pampalasa, ang Timog Silangang Asya ay mayaman din sa iba pang likas na yaman, tulad ng ginto, pilak, kahoy, at mineral. Ang mga kanluranin, ay naghangad na kontrolin ang mga yaman na ito, upang mapalakas ang kanilang ekonomiya. Pagpapalaganap ng relihiyon. Ang mga kanluranin, partikular na ang mga Europeo, ay may paniniwalang tungkulin nilang ipalaganap ang Kristyanismo, sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang Timog Silangang Asya, ay itinuturing nilang isang mahalagang lugar, upang gawin ito. Sa madaling salita, ang Timog Silangang Asya, ay naging mahalaga sa mga kanluranin, dahil sa kanyang potensyal sa kalakalan, yaman, at pagpapalaganap ng relihiyon. Ang mga layuning ito, ang nagtulak sa kanila, upang sakupin at kontrolin ang rehiyon, sa loob ng maraming siglo. Pamamaraan at patakarang kolonyal sa Pilipinas. Mula Espanya, hanggang Amerika. Ang Pilipinas, bilang isang archipelago, na may estratehikong lokasyon sa Timog Silangang Asya, ay naging saksi sa iba't ibang pamamaraan at patakarang kolonyal, mula sa dalawang malalaking kapangyarihan, ang Espanya at Amerika. Pananakop ng Espanya, mula 1565 hanggang 1898. Ang pananakop ng Espanya, ay nagdulot ng malaking pagbabago sa kultura, relihiyon, at lipunan ng Pilipinas. Narito ang ilan sa mga pangunahing pamamaraan at patakaran. Kristyanisasyon. Isa sa mga pangunahing layunin ng Espanya, ay ang pagpapalaganap ng Kristyanismo. Sa pamamagitan ng mga misyonero, ang mga Pilipino ay bininyagan, at tinuruan ng mga aral ng Katolisismo. Ito ay nagresulta sa pagbabago ng paniniwala, at pag-uugali ng maraming Pilipino. Edukasyon. Ang mga Espanyol ay nagtayo ng mga paaralan at unibersidad, tulad ng Unibersidad ng Santo Tomas, upang turuan ang mga Pilipino ng mga kaalaman at kasanayan. Gayunpaman, ang edukasyon ay limitado lamang sa mga piling tao, at nakatuon sa pagpapalaganap ng kulturang Espanyol. Galleon Trade. Ito ay isang sistema ng kalakalan sa pagitan ng Maynila at Acapulco.
Ang Pilipinas ay nagpadala ng mga produkto tulad ng seda, porselana, at pampalasa sa Mexico, habang ang Mexico ay nagpadala ng pilak, at iba pang produkto sa Pilipinas. Ang galleon trade ay nagdulot ng pag-unlad sa ekonomiya ng Maynila, ngunit hindi ito napakinabangan ng lahat ng mga Pilipino. Pananakop ng Amerika, mula 1898 hanggang 1946. Matapos ang pananakop ng Espanya, ang Pilipinas ay napunta sa kamay ng Amerika. Ang mga Amerikano ay nagpatupad ng iba't ibang patakaran, na may layuning gawing sibilisado ang mga Pilipino. Edukasyon. Ang mga Amerikano ay nagtayo ng mga pampublikong paaralan, at nagpadala ng mga guro, upang turuan ang mga Pilipino ng Ingles, at iba pang kaalaman. Ito ay nagresulta sa paglaganap ng Ingles, bilang isa sa mga pangunahing wika sa Pilipinas. Patakarang divide and rule. Ginawa ito, upang maiwasan ang pagkakaisa ng mga Pilipino, laban sa mga Amerikano. Hinati nila ang mga Pilipino sa iba't ibang grupo, batay sa kanilang relihiyon, tribo, at pananaw pampulitika. Sa pamamagitan ng pagpapalakas ng mga pagkakaiba-iba na ito, mas madaling kontrolin ng mga Amerikano ang Pilipinas. Kalakalan. Ipinatupad ng mga Amerikano ang mga patakaran, na pumapabor sa kanilang ekonomiya. Ang mga produkto mula sa Amerika ay malayang nakapasok sa Pilipinas, habang ang mga produkto mula sa Pilipinas, ay nagkaroon ng limitasyon sa pagpasok sa Amerika. Sa kabuuan, ang pananakop ng Espanya at Amerika, ay nag-iwan ng malalim na marka sa kasaysayan, at kultura ng Pilipinas. Ang mga pamamaraan at patakarang kolonyal na ipinatupad ng mga ito, ay patuloy na nakakaapekto sa lipunan ng Pilipinas, hanggang sa ngayon. Pamamaraan at patakarang kolonyal sa Indonesia. Ang paghahari ng Netherlands. Ang Indonesia, bilang isang kapuluan na mayaman sa likas na yaman at estratehikong lokasyon, ay naging biktima ng kolonyalismo ng Netherlands, sa loob ng halos 350 taon. Ang pananakop ng Netherlands ay nagsimula noong ika-17 siglo, at nagtagal hanggang sa kalagitnaan ng ika-20 siglo. Sa panahong ito, ang Indonesia ay kilala bilang Dutch East Indies. Nagpatupad ang mga Dutch ng iba't ibang pamamaraan at patakaran, upang kontrolin at pagsamantalahan ang yaman ng Indonesia. Pananakop ng Netherlands. Narito ang ilan sa mga pangunahing pamamaraan at patakaran na ipinatupad ng mga Dutch. Cultivation System, o sapilitang pagtatanim. Ito ay isa sa mga pinakamalupit na patakaran na ipinatupad ng mga Dutch. Sa ilalim ng sistemang ito, ang mga magsasakang Indonesian, ay sapilitang nagtatanim ng mga pananim, na kinakailangan ng mga Dutch tulad ng kape, tubo, at indigo. Ang mga magsasaka ay binabayaran lamang ng maliit na halaga, para sa kanilang mga produkto, at madalas silang nagugutom at naghihirap dahil dito. Monopolyo sa kalakalan ng pampalasa. Ang Indonesia ay kilala sa kanyang mga pampalasa tulad ng nutmeg, cloves, at paminta. Kinontrol ng mga Dutch ang kalakalan ng mga pampalasa na ito, sa pamamagitan ng pagtatayo ng fortress, at paggamit ng dahas, upang pigilan ang mga Indonesian na makipagkalakalan sa iba. Ito ay nagdulot ng malaking kita sa mga Dutch, ngunit nagdulot naman ng paghihirap sa mga Indonesian. Limitadong edukasyon. Ang mga Dutch ay nagtayo ng mga paaralan sa Indonesia, ngunit limitado lamang ang bilang ng mga estudyante na maaaring pumasok dito. Ang edukasyon ay nakatuon sa pagtuturo ng mga kasanayan na kinakailangan ng mga Dutch, tulad ng pagbabasa at pagsusulat sa wikang Dutch. Layunin ng mga Dutch, na panatilihing mababa ang antas ng edukasyon ng mga Indonesian, upang hindi sila magkaroon ng kakayahang maghimagsik laban sa kanila. Sa kabuuan, ang pananakop ng Netherlands sa Indonesia, ay nagdulot ng malaking paghihirap at pagbabago sa lipunan ng Indonesia. Ang mga pamamaraan at patakarang kolonyal na ipinatupad ng mga Dutch, ay nagdulot ng pagkawalan ng yaman at kultura ng Indonesia, at nag-iwan ng malalim na marka sa kasaysayan ng bansa. Pamamaraan at patakarang kolonyal sa Malaysia. Ang impluwensya ng mga Portuguese at British.
Ang kasaysayan ng Malaysia ay malalim na hinubog ng mga pamamaraan at patakarang kolonyal ng mga dayuhang kapangyarihan, partikular na ang Portuguese at British. Ang mga panahong ito ay nag-iwan ng hindi mabuburang marka sa ekonomiya, lipunan, at politika ng bansa. Ang Malaysia, dahil sa kanyang estratehikong lokasyon at likas na yaman, ay naging target ng kolonyalismo, kung saan ang mga British ang nagkaroon ng malaking impluwensya. Nagsimula ang pananakop ng British sa Malaysia noong ika-18 siglo, at nagtagal hanggang sa kalagitnaan ng ika-20 siglo. Sa panahong ito, nagpatupad ang British ng iba't ibang patakaran, upang kontrolin ang ekonomiya at politika ng Malaysia. Pananakop ng Portuguese. Nagsimula ang impluwensya ng mga Europeo sa Malaysia noong ika-16 na siglo, nang sakupin ng Portuguese ang Malacca noong 1511. Bagamat maikli ang kanilang pamumuno, nagtatag sila ng mga ruta ng kalakalan, at nagpakilala ng Kristyanismo. Gayunpaman, ang British ang nagkaroon ng mas malalim at pangmatagalang epekto. Pananakop ng British. Ating alamin ang mga pamamaraan at patakarang kolonyal na ipinatupad ng mga British sa bansang Malaysia. Sistemang plantasyon. Ipinakilala ng British ang sistemang plantasyon, kung saan ang mga pangunahing produkto ay rubber at lata. Dahil dito, nagkaroon ng malawakang pagtanim ng rubber trees, na nagpabago sa ekonomiya at kapaligiran ng Malaysia. Paggamit ng manggagawa mula India at China. Upang matugunan ang pangangailangan sa lakas paggawa sa mga plantasyon, nag-angkat ang British ng mga manggagawa mula sa India at China. Ito ay nagresulta sa malaking pagbabago sa demografiya ng Malaysia, kung saan ang mga Indian at Chinese ay naging mahalagang bahagi ng populasyon. Edukasyon at infrastruktura, na nakatuon sa kalakalan. Nagtayo ang British ng mga paaralan at infrastruktura, ngunit ang mga ito ay nakatuon sa pagpapaunlad ng kalakalan at ekonomiya. Halimbawa, ang mga daungan at kalsada ay itinayo, upang mapabilis ang pag-export ng mga produkto tulad ng rubber at lata. Sa kabuuan, ang pananakop ng British sa Malaysia, ay nagdulot ng malaking pagbabago sa ekonomiya, lipunan, at kultura ng bansa. Ang mga patakarang kolonyal na ipinatupad ng British, ay nag-iwan ng malalim na marka sa kasaysayan ng Malaysia, na patuloy na nakakaapekto sa bansa hanggang sa kasalukuyan. Mga pagtugon sa kaayusang kolonyal ng Pilipinas, Indonesia, at Malaysia. Ang kolonyalismo, ay nagdulot ng malaking pagbabago sa mga bansa sa Timog Silangang Asya, ngunit hindi lahat ay tumanggap nito ng walang pagtutol. Iba't ibang paraan ang ginamit ng mga Pilipino, Indonesian, at Malaysian, upang labanan ang mga dayuhan, at makamit ang kanilang kalayaan. Mga pagtugon sa kaayusang kolonyal sa Pilipinas. Ang mga Pilipino ay nagpakita ng matinding pagtutol sa kolonyalismo, sa pamamagitan ng iba't ibang paraan. Mga pag-aalsa laban sa Espanya. Maraming pag-aalsa ang naganap laban sa Espanya, tulad ng mga pag-aalsa ni Diego Silang sa Ilocos, at ni Francisco Dagohoy sa Bohol. Ipinakita ng mga pag-aalsang ito, ang pagtutol ng mga Pilipino sa pang-aabuso ng mga Espanyol. Katipunan at Rebolusyon ng 1896. Ang pagtatag ng katipunan ni Andres Bonifacio, ay nagmarka ng isang malaking hakbang tungo sa kalayaan. Ang Rebolusyon ng 1896, ay naglayong palayain ang Pilipinas mula sa Espanya, sa pamamagitan ng armadong pakikipaglaban. Kilusan laban sa Amerika. Matapos ang pananakop ng Amerika, nagpatuloy ang paglaban ng mga Pilipino. Ang digmaang Pilipino-Amerikano, ay isang madugong labanan para sa kalayaan. Mga pagtugon sa kaayusang kolonyal sa Indonesia. Pag-aalsa laban sa Dutch, o Diponegoro Rebellion. Ang Diponegoro Rebellion ay isang malaking pag-aalsa, na pinamunuan ni Prince Diponegoro. Ipinakita ng pag-aalsang ito, ang pagtutol ng mga Indonesian, sa panghihimasok ng mga Dutch sa kanilang kultura at politika. Pag-usbong ng nasyonalismo. Ang mga lider nasyonalista tulad ni Sukarno at Hatta, ay nagtatag ng mga organisasyon, na naglalayong magkaisa ang mga Indonesian, at makamit ang kalayaan.
Pagtatatag ng Indonesian National Party. Ang Indonesian National Party ay naging pangunahing instrumento sa pagpapalaganap ng nasyonalismo at paglaban sa kolonyalismo. Mga pagtugon sa kaayusang kolonyal sa Malaysia. Ang pagtugon ng mga Malaysian sa kolonyalismo ng British ay may kakaibang katangian. Limitadong pag-aalsa laban sa British. Kung ikukumpara sa Pilipinas at Indonesia, hindi gaanong marahas ang pagtutol ng mga Malaysian sa British. Kilusang nasyonalista, ang UMNO. Ang United Malays National Organization o UMNO, ay itinatag, upang protektahan ang mga karapatan ng mga Malay, at itaguyod ang nasyonalismo. Mapayapang negosasyon para sa kalayaan. Sa halip na armadong pakikipaglaban, ginamit ng mga lider ng Malaysia ang mapayapang negosasyon, upang makamit ang kalayaan mula sa British noong 1957. Sa kabuuan, iba't ibang paraan ang ginamit ng mga Pilipino, Indonesian, at Malaysian, upang labanan ang kolonyalismo. Ang mga pag-aalsa, revolusyon, kilusang nasyonalista, at mapayapang negosasyon, ay nagpakita ng kanilang determinasyon, na makamit ang kalayaan, at itaguyod ang kanilang sariling pagkakakilanlan. Epekto ng kolonyalismo at imperialismo sa Pilipinas, Indonesia, at Malaysia. Noon at ngayon. Ang kolonyalismo at imperialismo ay nagdulot ng malaking pagbabago sa kasaysayan ng Pilipinas, Indonesia, at Malaysia. Ang mga bansang ito ay nakaranas ng iba't ibang anyo ng pananakop na nag-iwan ng malalim na marka sa kanilang kultura, ekonomiya, at politika. Epekto ng kolonyalismo at imperialismo sa Pilipinas. Ang Pilipinas ay sinakop ng Espanya sa loob ng 333 taon, at ng Estados Unidos sa loob ng 48 taon. Ang mga kolonisador ay nagpakilala ng Kristyanismo, sistema ng edukasyon, at mga bagong produkto. Epekto sa kultura, paglaganap ng Kristyanismo, paggamit ng wikang Espanyol at Ingles, pagbabago sa mga tradisyon at paniniwala. Epekto sa ekonomiya, pagkakaroon ng monocrop economy, kung saan nakadepende ang bansa sa pag-export ng mga produktong agrikultural. Epekto sa politika, pag-usbong ng nasyonalismo, revolusyon laban sa kolonisador, pagtatatag ng Republika ng Pilipinas. Epekto ng kolonyalismo at imperialismo sa Pilipinas, sa kasalukuyan. Ang impluwensya ng mga kolonisador, ay ramdam pa rin sa wika, kultura, at sistema ng edukasyon. Ang Pilipinas ay nakikipaglaban pa rin sa mga epekto ng monocrop economy, at sa pagiging dependent sa mga dayuhang bansa. Epekto ng kolonyalismo at imperialismo sa Indonesia. Ang Indonesia ay sinakop ng Netherlands sa loob ng 350 taon. Ang mga kolonisador ay nagpakilala ng sistema ng plantasyon, at nagkontrol sa kalakalan ng mga pampalasa. Epekto sa kultura, paglaganap ng Islam, paggamit ng wikang Dutch, pagbabago sa mga tradisyon at paniniwala. Epekto sa ekonomiya, pagkakaroon ng monocrop economy, kung saan nakadepende ang bansa sa pag-export ng mga produktong agrikultural. Epekto sa politika, pag-usbong ng nasyonalismo, revolusyon laban sa mga kolonisador, pagtatatag ng Republika ng Indonesia. Epekto ng kolonyalismo at imperialismo sa Indonesia, sa kasalukuyan. Ang Indonesia ay nakikipaglaban pa rin sa mga epekto ng monocrop economy, at sa pagiging dependent sa mga dayuhang bansa. Ang bansa ay nagtataguyod ng mga programa, upang mapalakas ang lokal na ekonomiya at kultura. Epekto ng kolonyalismo at imperialismo sa Malaysia. Epekto sa kultura, paglaganap ng Islam, Kristyanismo, at iba pang relihiyon, paggamit ng wikang Ingles, pagbabago sa mga tradisyon at paniniwala. Epekto sa ekonomiya, pagkakaroon ng monocrop economy, kung saan nakadepende ang bansa sa pag-export ng mga produktong agrikultural. Epekto sa politika, pag-usbong ng nasyonalismo, revolusyon laban sa mga kolonisador, pagtatatag ng Federasyon ng Malaysia. Epekto ng kolonyalismo at imperialismo sa Malaysia, sa kasalukuyan.
Ang Malaysia ay isa sa mga pinakamaunlad na bansa sa Timog Silangang Asya. Ang bansa ay nagtagumpay sa pag-iiba-iba ng ekonomiya, at sa pagpapalakas ng lokal na kultura. Ang kolonyalismo at imperialismo ay nagdulot ng malaking pagbabago sa kultura, ekonomiya, at politika ng Pilipinas, Indonesia, at Malaysia. Ang mga bansang ito ay nakikipaglaban pa rin sa mga epekto ng pananakop, ngunit nagtagumpay pa rin sa pagtataguyod ng kanilang sariling identidad, at sa pagpapalakas ng kanilang ekonomiya. Ang paghahambing na ito ay nagpapakita kung paano ang kolonyalismo ay nag-iwan ng magkakaibang epekto sa bawat bansa, ngunit mayroon ding mga karaniwang tema, tulad ng pag-usbong ng nasyonalismo, at pagbabago sa ekonomiya. Ang kolonyalismo ay may malalim na epekto sa pagkakakilanlan ng bawat bansa. Sa pamamagitan ng pananakop, maraming bansa ang napilitang baguhin ang kanilang kultura, tradisyon, at paniniwala, upang umayon sa mga dayuhang kapangyarihan. Ito ay nagdulot ng pagkawala ng kanilang sariling identidad at pagkakakilanlan bilang isang bansa. Ngunit sa kabila nito, ang kolonyalismo ay nagbigay rin ng pagkakataon sa mga bansa na muling tuklasin at ipagmalaki ang kanilang sariling kultura at identidad. Sa pamamagitan ng paglaban sa mga dayuhang kapangyarihan, at pagtataguyod ng kanilang sariling wika, sining, at tradisyon, maraming bansa ang nagtagumpay na mapanatili, at palakasin ang kanilang pagkakakilanlan bilang isang malayang bansa. Ang kolonyalismo ay isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng mundo, na nag-iwan ng malalim na marka sa mga bansang nasakop. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga positibo at negatibong epekto nito sa pagkakakilanlan ng bawat bansa, maaari tayong matuto mula sa nakaraan, at magsikap na bumuo ng isang mas makatarungan, at pantay na mundo para sa lahat. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.